20 verse number 32. Acts chapter 20 verse number 32. Buhat, no? Salamat sa pulong sa Dios nga mao ni mo remind nako nato. O sige yung pray ko, Lord, taga ikong kaalam saon or sa akong i-share sa gikan pa ko sa buhok, excited kay ko magwali. Pero ang problema kay kuyawan kay ko. Kay di mo ang hantod karon murag tan-aw di man gahapon ko balong muwali. Pero salamat nga na verse, if any of you lack wisdom, let them ask of God and give it to all men liberally. Amen? So karon magama yun eh. Acts chapter 20 verse number 32 atong dunganon og basa. Ready, go. And now, brethren, I command you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you inheritance among all them which are sanctified. Magpray ta, Father, in Jesus' name. Thank you, Lord, sa time ng imong gihatag. Salamat nga ikaw mo'y, until now, ikaw gihapon ang Dios nga nag-care sa among kinabuhi. Save us, imong gitagaan o kinabuhi nga abundansya by grace, by your grace. Salamat Ginoo nga imong wala minimo gitalikdi bisan sa gamay nga panahon. Salamat sa time sa tanan nga panahon nga among nagian naa ka sa among taliwala. Thank you, Father, dili namo masukod ang imong kaayo. Lord, once again, itugot ng imong pulong, remind namo karon nga kagabion. Mahimo ning foundation sa among pagtuo diha nimo nga amo kang simbahon, alagaron og mahimo ming mga buutan nimong mga anak. Dalaygon ka nga Dios. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, makalingkod. So nalipay ko ni Vice. So Vice dito pres baroy ani bata pa ming duha hantod karon bata gyapon. Pero salamat sa Ginoo nga naa gyapon mi sa church. Blessing na, amen. So karon nga kabuntagon atong tuna ng pulong sa Dios, ingon sa pulong sa Dios. And now, karon mga igsoon, nga ako nagtugyan kaninyo ngadto sa Dios o ngadto sa pulong sa iyang grasya. Gitugyan ta, we are command, ingon sa pulong sa Dios, I command you sa Dios and word of His grace, kani nga grasya, which is able to build you up. Grace which is able to build you up. Salamat nga ang pulong sa Dios na ay pulong nga gitawag og grace. Kining grasya kung imo ning tun-an mao na siya grace, mao na siya pulong nga naa sa pulong sa Dios nga dili nimo matugkad para sa imo halang kaugalingon. Kay kun imong tanawon, akong gitan-awon sa mga meaning ani pero it's not enough ang meaning. Tanawon to ana good favor, will kindness, disposition or obeying another as a grant made an act of grace. Na ikaduha niya appropriate the free unmerited love and favor of God, the spring and source of all benefits of man receive from Him. Mao na siya grace, mao na siya meaning sa grace nga gihatag sa uban nga mga dictionary. Na favorable influence of God, divine influence, or the influence of the Spirit in renewing the heart and restraining from sin. Kini daing grasya kun imo ning tun-an og ayo, kun aton yun ning sabton pagayo, karon nga time mao ni siya naghatag na tog kusog. Kining grasya nganong naa ka sa church because the grace of God. Unsa imo ang naangkunan karon tungod na sa grasya sa Dios. Wala jud tay ikapanghambog sa atong kaugalingon kay kining tanan only by grace of God. Nakahimo ka, naka-minister ka sa mga tao only by grace of God. Naa ka karon ikaw mo'y number 1 nga soul winner sa church only by grace of God. Ikaw mo'y naakahatag ka sa Dios only grasya ra yun sa Ginoo tanan. Dili jud ta makapanghambog atubangan sa Dios nga Lord dili pa ni tungod nako disgrasya yun ni. Ayaw kalimot only by grace of God. Tanawa, influence of God sa ato pa na ay naa sa Dios nga gusto niya nga atong maangkunan.
naa sa Dios not only ang iyang pagka-Dios, hindi ka nang gitawag nga divine influence. Balaanon nga kanang pagkatakod. Kanang ang nganong naata sa church kay gusto sa Dios nga ma-remind ta always nga ang iyahang pagka-Dios or ang iyahang divine nature gusto niya mo reflect sa atong kinabuhi. So kini nga word nga gitawag grace mao ni siya pinaka-importante kaayo nga masabtan nato. Or the influence of the Spirit in renewing the heart. Renew. Diba? Usaya nga itong kasing-kasing mulayo sa Dios. Pero salamat nga naay grasya sa Dios. Kung ato ng pangayoon mo na hinungdan, hinahinay tagbalik diya sa Ginoo. Usaya nga itong kasing-kasing makalimot sa pulong sa Dios. Makalimot ta sa wali, bisag unsa nga klase nga muwali. Pero nakalimot. Pero salamat sa grasya sa Dios. Amen? Not only yun siya, renewing in the heart and restraining from sin. Kaning grasya na actually na ay grace. Mingon ka, Pastor, wala na, nalulong na ko sa sala. Salamat nga na ay grasya ang Ginoo. Ang grasya ra yun sa Dios, so wa tay lain pangayoon sa atong kinabuhi sa panahon nga magpray ta. Usa sa atong pangayoon, Lord, tagay ko grasya. Tagay ko grasya, Lord, kay mao ni siya hinungdan nga makabarog ko sa imuhang atubangan. My grace, ingon sa Bible, my grace is sufficient for thee. Man? The application, number 4, the application of Christ's righteousness to the sinners. Ang grasya. The application of Christ's righteousness to the sinners. Ang grasya mo sa hinungdan nga ang katong dili mo adto sa langit. Salamat nga naay grasya. Kay pinaagi sa grasya makapuyo siya dito. Nabi yun. We're saying a state of reconciliation to God. State of reconciliation to God. So kung imong tunan pagayo, kini daing grasya karon mao ni siya diri rata nagbarog. Maoray ato ang gipatungan. Nga kung wala ta sa grasya, disgrasya na. Mao man yun na. Diba? So salamat nga ang grasya sa Dios sufisyente sa atong kinabuhi. Salamat nga ang grasya sa Dios available para sa tanan. Muna ang usa sa ato ang i-pray, Lord, tabangi ko how to use your grace. Kaya nga naman kung dili nato ni gamiton, wala yun. Or kung dili nato ni timan or dili nato ni pangayoon sa Dios, you are falling from grace. So kaning grasya mo ni siya sa kunang gingon importante kaayo ni sa ato ang kinabuhi. Mo nang unas tanan kinahanglan masabta nato, for His grace we are saved and secure. Man, tungod siyang grasya kita naluwas og naay security. Naay kasiguraduhan. Klaro kayo in the book of Ephesians chapter 2 verse number 8, for by grace, sa sa Bible, we are saved. For by grace we are saved, not of works, lest any man should boast. Diba? So klaro kayo ingon sa pulong sa Dios kay naluwas man ta pinaagi sa grasya in Ephesians chapter 1 verse number 17, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His what? Grace. So kung imong tanawon kay grasya raman nga nakaangkon ta sa gitawag nga kaluwasan, for by grace we are saved, it is a gift of God, not of works. Kay grasya raman dapat ato aning ampingan. Di ba? Grasya man noon sa pulong sa Dios dili nato ni wa nato, not of works, wala nato gipaningkamutan. Kay grasya ra ni sa Dios. Nakaangkon ka karon sa kaluwasan dili na tungod sa imong pagbuhat og maayo. Tungod na sa imong pagtuo sa grasya sa Dios. Tungod na sa grasya sa Ginoo nga iyahang gipadayag sa aning kalibutan. And Romans chapter 3 verse number 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ingon siya, being justified.
Ang ipasabot, declare righteous in the sight of God. Dili atubangan sa mga tao. We are declaring righteous. Pinaagi sa freely by His grace. Salamat nga ang atong kaluwasan, we are saved, not only saved, dili secure pa yun. Dili ni pareha sa uban nga ilang gitudlo kung maluwas ka karon pagkaugma makasala ka, wala na. No. Ang kaluwasan, once you are saved forever. Amen? Salamat nga ang ana ang kaluwasan nga gihatag sa gitudlo or gihatag ni Kristo na to. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you, Galatians chapter 5 verse number 4, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Kung ang imong una-una kanon naluwas ka pinaagi sa balaod, you are fallen from grace. Ngano man kay ang kaluwasan only by grace. Salamat nga ingana ang atoang naangkunan nga kaluwasan. Ikadua, kanin tungod ani nga grasya, for His grace we stand and sanctified. Ba? Makabarog ta og mao ni hinungdan nga gibalaan ta. Ang ipasabot sanctified to set apart. Tao sa gingon sa pulong sa Dios. Psalm 84 verse number 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Man, lain pa yun nga verse. Romans chapter 6, diri na to makitaan nga nung, tungod sa grasya, we stand and sanctified. Ang ipasabot, gibalaan. Karon kay gibalaan man. Ang uban, maingon sila, usa nga na-encounter na ko dito sa buhok, ingon siya, dili kuno nila itudlo ang kaluwasan nga once you are saved forever. Inko nga naman, Pastor man po siya, pero salamat nga dili baptis. Ingon siya kay ang mga tao magsalig. Pero ako siyang gingnan, wala siguro ni mga sabtan ni. Romans chapter 6 verse numbers 1. What shall we then say? Shall we continue in sin that grace may abound? Magpadayon batag himo og sala tungod kay naluwas ta sa grasya? Di ba? Chapter 6, tanawan nyo. Romans chapter 6. Siya magpadayon ba ta? Dapat dili. Diha ni mo makitaan nga nung maghimo taog mayo tungod kay giluwas ta sa Dios. Diha ni mo makitaan or diha ni mo ma-apply ang gitawag nga sanctification. Nga nung dili ta muapil og mga kahilayan tungod kay gusto sa Dios, tungod si ang grasya, we are sanctified. Gibalaan. Ang word nga balaan, para sa kuha nga definition, makasala pero dili gusto muhimo og sala. Di ba? Mao na yung word nga gibalaan. Ako siyang gingnanin ko, Pastor, basig wa na ito nasabdan. Ang tinuod nga luwas, once nga iyahan ang nasabdan nga naluwas siya, pinaagi sa grasya sa Ginoo, nga wa yu siya gihimo, nga bisan gamay, dapat mauna hinundan, magtinarong siya siyang kinabuhi, kaya nga naman naluwas siya tungod sa grasya. Pasalamat sa Ginoo. Example, tagaan ko niyo og gift. Di ba, ingon sa Bible, Romans chapter 6, verse number 23. But the gift of God is eternal life. Ang kaluwasan gasa man na. Ang pangutana, kung naamoy gasang ihatag nako, akong abusaran, malipay mo? Di ba? Karon gitagaan man tag gasa sa Ginoo. Nga mao ang kaluwasan ato din ang himuon og lisensya nga para maghimo tag sala. Mayun ta maghimo og sala, luwas na bitaw ko. Ingon sa pulong sa Dios. And verse number, shall we continue? What shall we then say? Shall we continue in sin? Kay luwas na ta. Now dapat we sanctified. Kinahanglan ta that the grace may abound, for sin shall not have. Verse number 14. Actually, kung imo nang tunan pag-ayo mo na context na, pero ako na lang gidritso dito. Verse number 14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. Dapat masabda na to, nga dili ta maghimo og sala, or maningkamo ta, nga dili ta magpadayon og himong sala. Nga naman tungod kay dili na ta under the law.
Unsa man ta? Under grace. But under grace. So dapat masabtan sa Kristohanon nga ikaw o ako gihinluan ta sa precious blood of Jesus Christ, giiyang gipaagi sa iyang grasya, kay para wala yun tay, dili yun ta makayong kulang man ni Lord. No. Unmerited nga di ba? Unmerited love and favor ang gingon sa ang ipasabot sa grasya. So kung imong sabton pagayo, kini unta kung masabdan to, mauna unta ni atong himuon nga Lord, tabangi ko Ginoo nga maningkamot ko nimo og kanang tinarong tungod kay sa imong grasya. Tungod sa grasya nga akong naangkunan. Usa nga ako ang dili kay ko tigtan-awan ni Joel Osteen, pero usa na click na ko ang iyahang interview. Gipangutan na siya nganong dili man ka magwali og sala sa inyong simbahan. Pero klaro mo kaya ang Bible nga kinahanglan pud iwali ang sala, di ba? Pero usa sa iyahang gitulo, siya dili na ko kay nganuman. Ang tao nga tinud-anay nga nakasabot sa tinuod nga kaluwasan, maningkamot yun nagtinarong. So, kita nga mga Kristohanon, kung nasabdan nato tinud-anay ang kaluwasan, atong tarungon ang atong Christian life. Ngano bitong nagwalita or nganong bisan pa siguro kinsay magwali diri sa tubangan, or bisan pag ikaw nagwali diri, kung nasabdan nimo ang grasya sa Dios, pareha ra gyapon siguro taog iwali. Nganong dili man ta mo apil og kanang mga vices? Nganong dili man ta mo apil og mga kanang kahilayan? Nganong dili man ta mo apil og kanang mga tagay-tagay, inom, sigarilyo, mga vices, mga bisyo ba? Tungod kay naay grasya ang Dios sa atong kinamingon, pastor, na tintal man ko, no. Naay grasya ang Dios nga mo fight ana. Naay grasya ang dili na to na dili yuta makaingon usa sa amuang Bible study to karon ako sanginan. Brad, ingna palihog imuang mga kauban. Dili kung mag-Bible study di karon nga semana. Kay dili na pwede nga inig human ako Bible study mag-inom mo. Muratag gihimong katawanan sa inyong mga silingan. Maulawan ang ngalan sa Ginoo. Nganuman, kay ang ilang rason, luwas na bitaw ta. Ba? Murag lain pa minaw no? Porkit luwas, maghimo dahil tayo ingon sa pulong sa Dios. Verse number 15. What then? Shall we sin? Ano tayo mo sala? Because we are not under the law. Verse 2. But under grace. Usay sumpay. God forbid. Klaro kay na. Usay Bisaya na. Ang Ginoo dili mo sugot. Di siya musugot nga porket luwas ta paday atong abusaran ang kaluwasan or atong abusaran ang grasya sa Dios. Dapat maunay atong himuon nga foundation nga mo yung Lord, tabangi ko nga magtinarong ko. Tabangi ko Lord nga mangalagad ko nimo. Tabangi ko Lord nga ako ning masulti sa mga tao nga naluwas ang kaluwasan only by grace, not of works. Maunay ato ang himuon nga foundation nga ang ato ang kasing-kasing settle diha sa tubangan sa Dios. Kaya nga naman, grasya ra gud sa Ginoo ang tanan. Wala gud tay gihimo bisan gamay. Di ba? Kanang gasa, di ba? Kung naamoy naihatag sa inyo ang gasa. Di ba, ang uban manggani ana di jud labdan. Ibutang yun sa pinakanindot kay para gitawag og memorable. Oh, di ba? Karon kay kaluwasan. Kabalo mo unsay value ana? Imong atong tibuok kinabuhi mo hinungdan nga dili ka moadto sa impierno. Karon abusaran lang. Basta kay di ko gatuon na actually sige ko gatuon na ni. Una ko nga naulaw atubangan sa Ginoo. Ko Lord tabangi ko Ginoo. Kaya usaya nga itong kasing-kasing muranig ka ng sakinan nga bisag asa muliko. Pero salamat nga naigrasya sa Dios. God forbid di mo sugot ang Dios. Nga naman tayo tungod sa grasya, salamat nga we
we stand and sanctified. Mao ni siya ang grasya sa Ginoo, mao ni siya mo balaan sa atong kinabuhi or pinaagi ani mabalaan ta. Man? Ikatulo, grace. For His grace, we saturate and strong. Saturate and strong. Ano sabi ng saturate? Saturated. Napuno ba? Na bang makaingon ka, salamat Lord. Salamat Ginoo. Nganong sa wala pa ta nakaangkon sa kaluwasan, di ba imong na-experience sa imong kinabuhi nga gusto ka mo adto dito sa asa ka, pero di yun matagwa yung katagbawan. Man? Pero sa diyang na-experience nimo ang grasya sa Dios, daghang mga tao mo testimony, okay na ko. Naanak ko tanan. Saturate na napuno ang iyahang kasing-kasing sa gitawag nga peace, joy, and hope. Di ba? Napuno. Nga naman tungod na sa grasya sa Dios. Mao na hinungdan nga ang atong kasing-kasing makakita ka bisag unsa nga trahedya nga naabot sa kalibutan, naagihapoy kahupayan ng atong kasing-kasing. Ngayon ta bahala nagmabayrusan ko. Luwas bitaw. Di ba? Bahala nagmaingani yung si metabo. Luwas bitaw. In spite sa kadaghan nga problema, makaingon ka, sagdi lang, nabitaw yung Ginoo. Di ba? Nga naman, tungod na sa grasya sa Ginoo. And 2 Corinthians chapter 12 verse number 19. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Must gladly therefore when I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Unsa na? Grasya na sa Dios. Diba? Grasya na sa Ginoo nga makita nimo ang gitawag nga, Lord, wayo ko'y mahimo Ginoo. Ikaw ra jud ani. Diba? Mao ni ang grasya sa Dios, mao ni siya mo palig-on nimo. Not only nga mao ni mo tagbaw nimo, undili mausad ni siya mo palig-on sa imo. Ingon ni Paulo, my grace, your grace is sufficient for thee. Mao ni siya supisente sa atong kinabuhi. Nga bisag unsay imong gikinahanglan or bisag unsay imong kanang gipangita sa imong kinabuhi. Once nga naa ang grasya sa Dios, pero wala sa kunang gingon, pero wala gani disgrasya jud. Man? Madisgrasya jud. Kay nga naman nagbarog ta karon sa grasya sa Dios. Unya kun imo nang biyaan ang grasya sa Dios, disgrasya jud ta. Pero salamat nga ang Dios dili mo biya na to. Man? Kay nga naman faithful siya nga nagsaad. Not only in 2 Timothy chapter 2 verse number 1, thou therefore my son. Sige niya, thou therefore, 2 Timothy chapter 2 verse number 1, thou therefore my son. Sige niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong sa grasya sa Dios. Be strong, mingon ta. Naluya mo one time na ako gitawagan, musta na ka? Siya, gani na yun. Nagani akong asawa, pit na ka. Nawa? Ko paglipay di sa Ginoo. Kay bisag mag-uol ka, niya naramang gyapon ng problema. May pagmalipayon lang ka, at least makakitain mong mga, ay malipayon ng gyapon siya, no? Bisag na ay problema. O, di ba? At least makita ba ang grasya sa Dios? Pero katong linya, ako ra putong gisuon ni Pastor Ray. Kaya mo po gitudlo niya nako. Diba? So at least makita nga naman kay naay grasya ang Dios. In every problem, in every situation, naay grace ang Ginoo nga available. Or unsa may atong gikagul-anan karon, Lord tagay ko grasya makahimo ko maka-fight ko ani. Diba? Unsay mga butang nga naas tong kinabuhi. Ayaw kalimot nga naay grasya ang Dios. Naay mga tao sa Bible nga gram na experience jud nila ang grasya sa Dios. Si Noah.
Unsay hinungdan nganong nakasaka na nganong naka salunop sila rin nakasurvive because Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen? Naay mga tao kung imong tanawon grabe to sa panahon panahon ni Noah mas grabe to kaysa karon. Virus uta kita kato likita yun niya lunop. Pero nganong nakasurvive siya because of grace. Joseph ingon sa pulong sa Dios in Genesis chapter 39 verse number 4, and Joseph found grace in his sight, and he served him and made him overseer unto his house. Unsay kinabuhi ni Joseph? Grabe. Pero sa bisan unsa nga naagian ni Joseph nganong wala siya pagdumot siyang kasing-kasing dito siya maigsoon. Nganong unsay bisag unsay iyahang kanang mga trials sa kinabuhi nganong iyahang nakasurvive siya tungod sa grasya sa Dios. Amen. Kung imong tanawon lain si Easter. Nganong kung imong basahon pagayo si Easter, ingon sa pulong sa Dios, Esther chapter 2 verse number 17, and the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor. Esther chapter 2 verse number 17. Nga naman, kanang grasya mo na'y naghatag og view sa atong kinabuhi. Ba? Kanang grasya mo na'y naghatag og kanang beauties sa mga Kristohanon. Kanang grasya mo na'y naghatag og kanang nganong nindo tag gisuot karon sa grasya na. Di yun naman na may magbatig alot kay dili ana. Dili grasya taw na sa Ginoo. May mahal sapatos, natag na dito. May mahal sapatos, grasya na sa Ginoo. Di ba? May magway kwarta. Mas day. May magway kwarta, grasya na sa Ginoo. Dili yun ta makapanghambog, ana. Ano man, kay tanan na ang atong kinabuhi, mga Kristohanon, we are, sa kunang gingon, nagtindog lang ta, nagbarog lang ta sa grasya sa Dios. Once nga mawala na gani ta diha, mubiya gani ka diha, or dili na nimo i-grab ang opportunity karon, sa kunang gingon, dili na yun na grasya. Disgrasya na yun na. Dili na sala sa tao. Dili na sala sa uban tao. Sala ra na nato. Diba? Pero salamat nga ang Dios faithful kayo. So unsa may atong himuon? 2 Peter chapter 3 verse number 18. 2 Peter chapter 3 verse number 18. Tungod ani nga grasya, but grow in grace. Man, but grow, ready go. But grow in grace. Lord, tabangi ko Ginoo nga mo grow ko sa imong grasya. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Grow in grace. So mao na nga ato ang pangayoon, Lord, tabangi ko Ginoo nga mo grow ko by your grace. Kaya nga naman, sa kunang giingon, maunay ato ang gibarugan kanon. Wala jud tay ikapanghambog, only by grace of God. Wala jud tay ikapasigarbo sa uban tao, only by grace of God. Wala jud tay mangingon tag ako aning paningkamot, ayaw kalimot, grasya ra jud na sa Dios. All these things only by grace of God. Shall we pray? Father, in Jesus' name, salamat Lord sa imong pulong. Sayod ka Lord nga dili mi mga perfect na tao. Nagkinahanglan yun mi sa imong grasya Ginoo. Salamat nga ang kaluwasan amo ni naangkunan pinaagi sa imong grasya. Salamat Lord nga karon unsay among accomplishment sa among kinabuhi, only your grace imong gitugot. Lord, tabangi mi nga dili mi malimot ani, kundi amo ang tabangi mi unsaon namo paggamit ang grasya. O taga-imig, grasya Lord nga makabarog mi sa imong atubangan para sa imong kahimiyaan. Salamat Lord sa imong mga katawhan nga imong gidala dinhi. Salamat Lord nga naa sila. I know nga dili aksidente karon nga naa sila. Kung dili gusto yung ka nga makadungog sila sa imong pulong, ang imong grasya Lord supisyente. Mao ni siya imuhatag na mo og mo fight sa among kinabuhi
mo fight sa mga vices nga among giatubang karon. Mao ni siya mo fight sa mga butang nga kun amo ning pangayoon, ikaw willing mo hatag ani. Tabangi mi Lord nga amo ning magamit. Tubuti Ginoo, their Holy Spirit amo kang gihangyo. Nang imong pulong imong silyuhan sa among naunag kasing-kasing. Salamat sa panahon nga among gamit, salamat sa imong pulong. Lord, kinintan among gihangyo ug giampo in Jesus name we pray. Amen.